Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ating kukunin sa Kawikaan, Kabanata 29, Talata 11. Ang sabi po dito, kung magalit ang mangmang ay walang patumangga, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito sinasabi na ang isang taong mangmang kapag siya ay nagalit ay talagang walang patumangga, no? Walang pigil-pigil, walang kontrol-kontrol. Alam niyo po sa isa sa dokumentary at sa isa sa mga eksplanasyon na napag-aralan ng mga taong nag-aaral ng behavior ng isang tao, na kapag ang isang tao pala ay may sama ng loob, may galit o kaya may hinanakit, ang sabi doon is nakakabobo daw. Nakakabobo. Nagiging mangmang ang siyang tao kapag puno siya ng galit o hinanakit o sama ng loob. So may explanation yung science po dyan. Kasi totoo naman kapag ang tao ay galit, may sama ng loob sa isang tao, isinasara niya yung kanyang pandinig, yung kanyang isip, yung kanyang puso. Kahit pa maganda yung sasabihin, kahit pa tama yung sinasabi, sarado na siya sa pakikinig. Hindi niya ito tatanggapin. Kahit mabuti pa ito, makakadagdag ng karunungan, kaalaman sa kanya o makakabuti para sa kanya, pero dahil nadadala siya sa sama ng loob, sa galit niya, hindi niya yan tatanggapin. So walang magiging improvement sa kanya, hindi siya uunlad, hindi madadagdagan yung kanyang karunungan, hindi madadagdagan yung kanyang kaalaman. Kasi bakit sinasara niya yung sarili niya dahil nga sa sama ng loob niya. No? Kahit hindi na siya nagiging makatwiran. 'Di ba? Ganun tayo kapag tayo ay galit sa isang tao, may sama tayo ng loob, masama na lang lahat yung nakikita natin. Ayaw na nating makinig, ayaw nating mapayuhan, ayaw nating makarinig na anuman bagay, lalo na doon sa mga taong may sama tayo ng loob. Kaya minsan kahit hindi totoo yung mga naririnig natin na kunyari sinabi daw ng taong may sama ka ng loob, para sa ating big deal na, di ba? Kahit wala pa naman tayong prueba, kahit wala pa naman tayong ebidensya na sinabi niya yun, galit na agad tayo, di ba? Masama na agad yung tingin natin. Hindi na natin inaalam yung totoo, ano ba yung tama, di ba? Kasi nadaig na tayo ng sama ng loob natin, ng galit natin. Kaya ang mangyayari, hindi na talaga tayo nag-iisip. Kaya nga sabi doon, nakakabobo yung sama ng loob, yung pagkagalit. Kasi isinasara na natin yung lahat. Diba? Ito yung mga tao, diba? Kapag may sama ng loob, kaya galit yung tao. Diba, ang hirap paliwanagan. Diba? So kung mahirap paliwanagan, ba't dilim Ayaw niya ng liwanag, gusto niya dilim. Kaya pag galit ang tao, nandidilim paningin. Kasi ayaw ng paliwanag ayaw ng maliwanag Nagdidilim kasi dahil sa galit. So, ito is totoo na sinasabi ng salita ng Diyos. Na kapag ang isang mangmang magalit, talagang walang patumangga. Di ba? Wagas kung magalit. Kasi hindi na nag-iisip Pero sabi niya, yung taong matalino, kaya may kita niya, no? Yung contrast niya is matalino, di ba? Ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya ay mahalata. So, ang isang tao na matalino, kaya niyang pigilan yung sarili niya. Diba? Yun ang nakakabilib din yung mga taong gano'n. No? Kaya niyang i-handle yung sarili niya, kaya niya i-manage yung sarili niya, na kahit talagang minsan yung mga nakikinig, yung talaga yung kumukulo na yung dugo, di ba? Talagang galit na galit na No? Kahit hindi wala naman silang kinalaman doon hindi naman sila pinagsasabihan ng mga masasakit na salita, hindi naman sila yung pinagbibintangan, sila yung nagre-react, sila yung talagang nag-i-emote, di ba? Sila talaga yung parang nanggigigil, parang gustong manapat, manakit o kaya mga
ah, manabunot, di ba? Pero yung taong matalino, sabi doon, kaya niya magpigil ng sarili niya. Kasi hindi mo sinasara yung tenga mo, yung isip mo, yung puso mo Di ba? Kahit mga taong gumagawa sa ng masama, kasi kahit paano naman, hindi naman dahil ginawan ka ng masama, lahat na lang masama yung ginagawa niya. Kailangan maging makatwiran pa rin tayo. Diba? Kasi ganun ang itinuturo ng Diyos maging makatwiran pa rin tayo. Sabi ko nga, hindi ibig sabihin, kunyari, yung isang tao, may galit ka dun, o may sama ka ng loob sa taong yun. Siyempre, kunyari, yung anak niya, humingi ng pagkain sa iyo. Pag nag-iisip ka, pag matalino ka, siyempre hindi mo idadamay yung bata Diba, hindi mo sasabihin sa bata, doon ka bakit sa tatay mo? Diba? Ba't saka ka humingi ng pagkain? Parang idinadamay mo yung bata sa isang sigalot nyo, sa isang away na wala namang kinalaman yung bata. Away nyo yun ng tatay niya, kaya ng nanay niya Ba't may dadamay yung bata? So, nagiging matalino tayo. Diba? Kasi alam natin na hindi kasali ang batang to, hindi dapat ito nadadamay. So, marunong tayong i-manage yung emosyon natin. Kasi pag tayo nadadala talaga sa emosyon, nasasarado talaga isip po natin. Kaya nga, ito yung kagandahan sa salita ng Panginoon. Tinuturo sa atin na dapat tayo ipatuloy na magpigil ng ating mga sarili. Kasi kung tayo marunong magpigil ng ating mga sarili, lalo na ng ating galit, kasi alam mo naman yung galit minsan, di ba? Pag talagang punong-puno ka na, kaya naunahan ka na sa emosyon mo, nakakapagsalita tayo, nakakagawa tayo, na bandang huli pagsisisihan natin, di ba? May ibang tao nakakapanakit, may mga taong nakapagsasalita ng hindi maganda, pero kapag himasmasan na, kapag medyo humupa na yung galit niya, doon niya marirealize, di ba, na malaki na pala yung nagawa niyang na nakasiraan, no? Malaki na yung nagawa niyang perwisyo o kasalanan o masama sa kapwa niya. So, nandun yung pagsisisi Kaya nga, isa yun sa mga bagay na dapat talaga natin na hilingin sa Panginoon. Tulungan tayo ng kanyang banal na Espiritu Santo na magkaroon tayo ng pagpipigil ng self-control. At siyempre, kailangan din natin na matutunan paano disiplinahin po yung mga sarili po natin. Maging matalino tayo. Kaya nga, isa ito sa mga paborito ko talaga na book sa Bible, yung kawikaan, tsaka yung mga ngaral. Kasi marami po talaga tayong matututunan. Kaya may kita nyo, no? Yung salita ng Diyos, pinuprove din ng siyensya na kapag ang tao, puno ng hinanakit, sama ng loob, nagiging mangmang yung isang tao. So, tayo, iwasan natin yung mga ganung mga bagay. Hingin natin yung biyaya ng Panginoon na turuan tayo paano i-manage, disiplinahin yung mga sarili natin upang hindi maging sarado yung isip natin, yung puso natin sa katotohanan, sa kaliwanagan, sa tama, maging makatwiran pa rin tayo sa kabila ng ating mga nararanasan. So yun naman mga kapatid, ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.